Kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pinaka-crucial na content na aking gagawin, ang patungkol sa One World Government. Ito rin ay kasunod sa nauna nating content patungkol sa New World Order. Ano nga ba ito mga kaibigan? Atin itong laliman na pag-usapan. Kung ating babasahin ang Biblia, makikita natin dito ang iba't ibang account o mga kwento patungkol sa mga leader na talaga namang gutom na sakupin ang buong mundo at upang mag-establish ng One World Government o New World Order. Ito ay nagsimula sa panahon ni Nimrod na ating mababasa sa Genesis chapter 10. Makikita natin dito ang unang establishment ng unang monarkiya sa kasaysayan ng mundo na ang leader ay walang iba kundi si Nimrod na nagtatag mga kaibigan ng syudad ng Babel na kalaunan ay tinawag na Babylon. Siya ay may ambisyon na i-centralize ang gobyerno sa buong mundo at gumawa ng isang tower na aabot hanggang langit na maghahayag ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ito isang malaking pagkakamali ni Nimrod dahil hindi niya kinilala ang ating Panginoong Diyos bilang manlalalang at pinaka-leader ng planetang Earth. Kaya naman kung ating mapapansin, si Nimrod ay naging failure sa pagpapatayo ng Tower of Babel at si Nimrod ay namatay. Ganon din sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar. Kung ating mababasa ang Daniel chapter 2, nung nagkaroon ng panaginip sa Haring Nebuchadnezzar, hindi niya matanggap na ang kanyang bansang Babylon ay babagsak. Kaya naman nagpatayo siya ng isang malaking imahe na nagsisimbolo na ang kapangyarihan daw ng Babylon ay mananatili magpakailanman. At alam natin ang kwento mga kaibigan, hindi nagtagal ay bumagsak nga ang bansang Babylon. At ganon pa rin mga kaibigan ang kwento pag may mga leader na malalakas sa kasaysayan ng ating mundo ay gusto nang ipagkaisa ang buong sansinukob at mag-establish ng isang centralized na gobyerno na mananatili magpakailanman. Ilan sa mga sikat na mga leader sa ating kasaysayan ang sumubok mga kaibigan sa pagtatag ng One World Government. Isa na dito ay si Alexander the Great, Charlemagne, Napoleon Bonaparte, Kaiser Wilhelm, at nandito rin mga kaibigan si Stalin, Adolf Hitler, at si Mao Zedong. Sila mga kaibigan ang mga sikat na mga leader sa kasaysayan ng ating mundo na gumawa ng isang malaking scheme plan na pagkaisahin ang buong mundo at magkaroon ng isang centralized na gobyerno. Ngunit hindi magkakaila mga kaibigan na napakalaki ng role ng pagkakaroon ng isang mundong gobyerno dahil ito mga kaibigan ay nasa propesiya sa Biblia at ito ay isa sa mga senyales na malapit na ang katapusan ng mundo. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa ating panahon ngayon, ang lahat ng mga leaders ay mayat maya ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng European Union, pagkakaroon ng mga bilateral meetings, ASEAN Summit, Euro-ASEAN Summit, at marami pang iba ay nag-i-establish ito mga kaibigan ng isang gobyerno na maitatag upang makontrol ang buong mundo. At kung ating mapapansin mga kaibigan, tila baga tayo ay papunta na doon. Kung ating makikita kasi, ang mga negosyante at ang ating gobyerno ay nagkakaisa sa isang layunin na pagkaisahin ang layunin ng pagtatag ng One World Government. Isama na rin natin dito mga kaibigan ang iglesia. Oo, magtatatag kalaunan mga kaibigan na binabanggit sa Revelation. Ang iglesia, ang church, ang state at ang mga mayayaman ng mga tao at mga kapangyarihan ng mga tao sa buong mundo ay nagkakaisa upang i-establish ang One World Government. Ito ay makikita natin mga kaibigan sa Biblia, sa libro mga kaibigan ng Revelation na binabanggit dito mga kaibigan ng apostoluhan na ang halimaw ay nag-identify mga kaibigan bilang ang Antichrist na nanggaling sa dagat na mayroong 7 ulo at may 10 sungay na binabanggit mga kaibigan sa Revelation 13 verse 1. Kung ating i-compare ito mga kaibigan sa vision ni Daniel, ito ay parehas lang sa Revelation 13 verse 1 na mababasa rin natin sa Daniel 7 verse 16 to 24 na ating makukonklud mga kaibigan na ang beast na ito o ang halimaw na ito sa pamamagitan mga kaibigan ng maliit na sungay ay magtatatag ng isang sistema na magkokontrol sa lahat ng tao sa buong mundo
na mayroon lang isang layunin upang iwala tayo sa landasin ng tunay na kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, dahil itatatag nila mga kaibigan ang isang gobyerno na tataliwas sa turo ng Biblia, sa turo ng batas ng langit, ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Binabanggit mga kaibigan ni Apostol Juan, sa pamamagitan ng leadership ni Satanas ay bibigyan niya mga kaibigan ng authority ang mga leaders sa buong mundo upang itatag ang isang gobyerno na kakalaban sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Dahil mayroon kasing dalawang klase ng gobyerno mga kaibigan. Ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos na naitatag sa 10 utos ng ating Panginoon, habang si Satanas mga kaibigan, ang kanyang mga batas na tumataliwas naman sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. At kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit sa Revelations 13 verse 3-4, ang ruler mga kaibigan na ito ay makakatanggap ng papuri at pag-worship sa buong mundo, na hindi alam ng mga tao na ang wino-worship na pala nila ay si Satanas at hindi ang ating Panginoong Diyos, dahil ang itinuturo niya ay taliwas sa mga alituntunin ng ating Panginoong Diyos na nakabase sa Biblia. Kaya naman nais ng ating Panginoon na tayo ay bumalik mga kaibigan sa pagbabasa ng Biblia. Nais niya na maliwanagan tayo at makita natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit sa chapter 6-11 ng Revelations na sa huling mga kapanahunan ay gagamitin mga kaibigan ang pagkakaisa ng gobyerno sa kadahilanan ng climate change. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa encyclical ni Pope Francis, ang Laudato Si, ito ay bumubuo ng isang layunin na pagkaisahin ang lahat sa buong mundo, ang gobyerno, ang church at ang mga negosyante upang labanan daw ang climate change. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay isang trap. Hindi naman tayo against sa paglaban mga kaibigan ng ating climate change. Ngunit kung ating mapapansin, tayo ay dumadirect mga kaibigan sa alituntunin ng tao, hindi sa alituntunin ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang goal mga kaibigan ay hiwalay tayo sa pagsunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, at maging mga kaibigan sa ating mga trabaho at sa ating negosyo ay tayo ay makokontrol ng one world government na binabanggit mga kaibigan sa Revelations chapter 13. Everyone, great and small, rich and poor, free and slave, will be forced to receive the mark of the beast, na makikita mga kaibigan sa kanilang forehead at sa kanilang kamay, na sumisimbolo mga kaibigan sa pagsunod sa mga kagustuhan ng tao na tumataliwas sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi tayo susunod mga kaibigan sa gobyerno, ay hindi tayo makakabenta at hindi rin tayo makakabili, na ang magigipit mga kaibigan sa huling mga kapanahunan ay ang mga tao na sumusunod sa mga kagustuhan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito mga kaibigan ang good news. Isaiah 33 verse 16, He will dwell on high. His place of defense will be the fortress of rocks. Bread will be given him. His water will be sure. Oo mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo papabayaan as long as tayo ay sumusunod sa kanyang mga kagustuhan. Magiging 100% sure na tayo ay magkakaroon ng mga pagkain, na tayo ay ibibless pa rin ng ating Panginoon, na kahit na tayo ay sumusunod sa mga kagustuhan niya at hindi sumusunod sa mga kagustuhan ng tao. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, kahit na itatag ang one world government ay magiging failure pa rin ito, dahil ang tunay mga kaibigan na one world government na magiging successful sa hinaharap ay walang iba kundi ang kingdom ng ating Panginoong Diyos. Ito lamang ang gobyerno na magwawakas sa lahat ng mga gobyerno sa ating mundo. Magkakaroon tayo mga kaibigan ng iisang Diyos, iisang hari, ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang magtatatag ng gobyerno na mapagmahal, ang gobyerno na hindi na ginigipit ang mga mamayan, isang gobyerno na may pag-ibig sa mga tao, lalong-lalo na sa mga dukha, ang gobyerno na wala ng kahirapan, ang gobyerno na mananatili magpakailanman. Ito ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos,
at nais ka niya na makapiling sa gobyernong ito. Mga kaibigan, tinatanggap mo ba ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo? Hinihintay ka niya.